Bulahan sa bingguhan. Bingguhan na nga, sugal na nga ito, nagbubulahan pa sila, no? Alamin natin kung paano ang pandarayang ginagawa sa bingguhan. Narito. Hello, Liza! Naku, talaga nakagano na kaagad, oh. Anong problema mo? Problema ko lang po sa kabingguhan namin, lagi po siya nandudugas. Araw-araw po nakikita siya nahuhuli ng mga kabingguhan namin. Araw-araw na Araw-araw po siya nag-iipit ng bonilyo sa amin. Pag sinabi mong araw-araw, ang unang tanong doon, bakit pa kayo nakikipaglaro dito sa babae? Araw-araw. Hindi po. Una po kasi pinagbigyan siya ng ilang beses. Pinagbigyan po siya. Ngayon nagsumbo na ulit sa amin yung kalaro namin na paulit-ulit niya palang ginagawa yun. Ayun. Opo. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon ay itong isang insidente na nalaglag yung kanyang Bonilyo po. tinatago. Opo. Ito yung isang insidenteng doon na talaga nagkaanuhan, nagkaharap-harapan. Ayun. Anong nangyari? So, naglalaro kayo, tapos? Naglalaro po kami nung tapos po, nung siya po ang bumola, nung nahuli po siya nung kalaro namin, nakaipit po yung bonilyo. Ngayon po, hindi puro po ng burahan niya. Yung ginawa niya, pinasok niya ulit. Tapos bigla pong nahulog na lang. Tapos napuna po ng namin na hindi niya naisuksok sa loob. Hindi siya po nabisto. Dahil hindi po puro niya yung nabunot niya. Kaya binalik niya po sa loob ng bonilyo. Teka Hindi po na-shoot, nahulog. Pero, hindi lang ikaw ang nakakita. Hindi lang Marami po, ang nakakita. Opo, yung mga kalaro po. So, maraming magpapatotoo. Opo. Ay, wala na. Talagang nandaya. Nahuli talaga. Anong nangyari? Nagsabunutan na? Opo. Ay? Nagkaano po kami. Wala nang pasakali, ha? Nagsabunutan na talaga kayo kaagad. Ngayon, ang tanong ko, sino ang pinapanalo niya? Karaniwan dyan, meron siyang kausap, o kunwari, ikaw ang mananalo, ha? Basta ito nabunot ko, ganito. Sino ang ipinapanalo niya? Wala po, siya po mismo bumibingo. Ha? Siya po mismo. Wala po siyang ano. Siya po mismo bumibingo sa araw na yun, pag nandudugan. Paano namang nangyari na nandaraya ka, tapos yung sarili mo ang parating nananalo? Opo, kasi po binubunot niya sarili niya puro sa bonilyo eh. Pero hindi ba, Donita, medyo nakakatawa naman yata yun? Na ikaw na nga ang nandadaya parate at ipinapanalo mo parate ang sarili mo, pero nakikipaglaro pa rin sila sa kanya. Yun nga nakapagtakati ko rin, di ba? Bakit ganun? So parang wala ka rin palang pakialam kahit maloko ka, kahit dinadaya ka. Sige, laro pa rin. Baka wala silang ibang kalaro. Monopolya ng bingo sa area nila. Baka siya lang din naman yung may pabingguhan talaga doon. Siya lang ang may ganito, ito lang naman ang katapat. no? Koring. Ito lang naman ang katapat niyan at saka papel. Lapis, di ba? Baka naman pag nananalo, may nakukuha kang porsyento. Di ba? Oo, pwede ganon. Naku, kilala kita. Bata pa lang tayo, ganyan ka na. Totoo ba? Magkababata kayo? Ay, hindi po. Kala ko magkababata kayo. Kala ko naka-attend ka na rin ng bingguhan nila eh. Saan ba itong bingguhan na ito? Saan ito? Doon po sa Maynila North Cemetery po. Sa sementeryo kayo lahat nakatira? Napakagandang lugar. Wala ka naman pala talagang ibang makakalaro. Ano naman pala yun? Jessa, komedyante ka din ah. Okay, so wala kayong ibang kalaro kasi lahat sila'y patay na. Pag nandudugan. Paano namang nangyari na nandaraya ka, tapos yung sarili mo ang parating nananalo? Opo, kasi po binubunot niya sarili niya puro sa bonilyo eh. Pero hindi ba, Donita, medyo nakakatawa naman yata yun? Na ikaw na nga ang nandadaya parate at ipinapanalo mo parate ang sarili mo, pero nakikipaglaro pa rin sila sa kanya. Yun nga nakapagtakati ko rin, di ba? Bakit ganun? So parang wala ka rin palang pakialam kahit maloko ka, kahit dinadaya ka. Sige, laro pa rin. Baka wala silang ibang kalaro. Monopolya ng bingo sa area nila. Baka siya lang din naman yung may pabingguhan talaga doon. Siya lang ang may ganito, ito lang naman ang katapat. no? Koring. Ito lang naman ang katapat niyan at saka papel. Lapis, di ba? Baka naman pag nananalo, may nakukuha kang porsyento. Di ba? Oo, pwede ganon. Naku, kilala kita. Bata pa lang tayo, ganyan ka na. Totoo ba? Magkababata kayo? Ay, hindi po. Kala ko magkabata kayo. Kala ko naka-attend ka na rin ng bingguhan nila eh. Saan ba itong bingguhan na ito? Saan ito? Doon po sa Maynila North Cemetery po. Sa sementeryo kayo lahat nakatira? Napakagandang lugar. Wala ka naman pala talagang ibang makakalaro. Ano naman pala yun? Jessa, komedyante ka din ah. Okay, so wala kayong ibang kalaro kasi lahat sila'y patay na. Ayon sa estadistika, babae ang kadalasang
nagsusugal. At nagbibingo. Yes. Particularly bingo. Bakit? Kasi ang bingo, yan ang pinakamadali at pinakamura, pinakamalapit sa bahay nyo, sa barangay na pwedeng puntahan pag wala kang ginagawa. Pero ito ngayon, ang isa pang research. Bawal pala ang bingo! Ay! Oh, Lagot. bawal! Bawal! O, ayon sa isang presidential decree, pinatanong ko yan eh. Lahat ng uri ng pagsusugal na ginagawa sa labas ng bahay at may pustahan ng pera, magkano pustahan ninyo? 3-5 po isang card eh. 20 pataas. 20 pesos pataas. So yung makitaan dyan, mga magkano umaabot? Mga Pag nanalo 200 ka? plus. Ha? 200 plus. O yun na, di ba? O, minimum wage na yan sa ibang probinsya. Tama, So, ibig sabihin, bawal yan. Yun. So, ngayon, buko na tayo. Hindi nyo na mauulit yan. Babantayan na kayo ng barangay. Pwede na lang kung kalaro nyo rin yung barangay captain nyo. Yun lang. Ayan, tama yan, Tikuring. Alam ba yan ang barangay captain nyo? Hindi. Hindi po. Sino yung nakipagsabunutan? Ikaw. At saka yung nandaya. Ayun. Okay. So, eto na ngayon. Siya raw ay mahusay mag-ipit ng bulilyo sa kanyang mga daliri sa larong bingo. Rose, humarap ka na! Ay! Oh! Ganyan ba maglakad lahat ng mga taga Manila North sa Hindi po. Kulang na lang magganyan ka, oh. Talagang ano siya. Kulang na lang ganon. Rose, didiretso yung nakita. Nandaya ka ba? Hindi po. Pinagbibintangan lang nila ako. Oo, di ba? Yan na yun. Nahulog eh. O ayan, Jess, ikaw ang ikaw ang magsabi. Ate Rose, sabi niya may nahulog na bisto ka yung bulilyong inipit mo. Hindi lang nila matanggap na lagi ako yung nananalo. Yun! Tama, Ate Rose. Yes. Marami nakakita sa'yo nung duduga ka. Eh, mayroon ng ebidensya Pag sa'yo. talo kayo, huwag kayo napipikon. Ay, tama nga naman. Oh. Ang daming nakakita, Day. Wala, Sister, yun din totoo. ang daming nakakita na nalaglag yung bulilyo mula sa kamay mo. Wala silang patunay kahit na nagbobola ako. Kusang nalaglag kasi malaki yung bolahan eh. Oo, tama naman. Oo. Nalaglag pero hindi ko inipit. Yes. Oo, di ba? Baka, ate ko rin yan ba yung gamit nyo? Yung parang ganon? Oo, yan mismo yung Yan, gamit namin. okay. Ay, ito Pag mismo? binola siya, kusang lumalabas yung bulilyo. Minsan tumatasik talaga kasi yung bulilyo niyan, ate ko rin eh. Turuan mo nga kami. Sample, Ganito paano? kasi nangyari, di ba? Oh, binola? yan, paano? Oh, kung ganyan ako bumola, lumaglag yung bulilyo. Ayun, oo nga, oh. Pwede, di ba? Nalalaglag. Ang galing niya, no? Oo. Tama, ate ko rin. Nagka-on-cue lumabas yung Yes, bulilyo. Tama po. Kasi malaki po yung bilog niyan eh. Alam mo, kaya siguro, meron ka bang ginawa ditong pagninisnis? O parang kasi warat-warat na siya. Sinadya ba yan? Hindi ganyan po talaga. Ito Kung magkakatagalan na po. Ito talaga yung Opo, sa'yo. naman. Medyo masasaktan tayo ng bahagya sa aking sasabihin, ha? Ang sugal ay immoral sa mata ng simbahan. I can only speak for the moral side at yung spiritual side. Yung legal kay attorney na yun. Immoral yan sa mata ng simbahan ng sugal kasi kapag nagsusugal tayo, lumalabag tayo sa 4 sa 10 utos ng Diyos. No? Ginagawa nating, nagiging idolatrous tayo. Ibig sabihin, napaiilalim tayo sa kapangyarihan ng pera at yun ang sinasanto natin, dinodiyos natin ang pera. Kita mo si Kim, nanggagalaiti si Kim dahil hindi niya nakuha yung perang dapat sa kanya. Kasi sugal, immoral. Okay? Now, Brother John, bakit sa mga simbahan may mga bingo? No? Hindi ko masasagot yun. Tanong niya sa pare, bakit sila nagpapabingo? Kung sugal yun. Okay? Kung fundraising. That's another topic. But nakita ko lang dito, ang sabi kasi ni San Mateo sa ika-6 na kabanata ng kanyang liham, hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa pera ng magkasabay. Kamumuhian niyo yung isa at mamahalin niyo yung isa. It's either mahalin niyo ang pera at kamumuhian niyo ang Diyos. Nasa inyo ang desisyon if it matters to you. Diba? Ang malinaw na malinaw dito, may malalim na problema pa sa ating lipunan. Ang problema ng droga,
kahirapan, kakulangan ng moral values sa bawat pamilya. Ang dyablo, sinisira ang bawat pamilya natin para masira ang simbahan. Pag nasira ang simbahan, wala ng Diyos. Panalo na ng dyablo. So baka ginagamit tayo ng dyablo. Gampanan nyo kaya yung tungkulin nyo bilang asawa at ina ng inyong mga anak at wala tayong problema sa buhay. Maraming salamat, Ate Kuring.